Hello mga kamat learner, kumusta? Ito nga pala inyong abot kamay na mga teacher, si Sir Ash. At today ay magkakaroon tayo ng special session na kung saan ay ibibigay ko sa inyo ang sekreto kung paano sagutin ang mga questions at mga puzzles, mga picture puzzles na masyadong talamak sa FB ngayon. Ito yung tinatawag nating Math Challenge. Alright, okay. So, ang tanong, kaya nyo bang sagutin ang apat na challenges na ito? So sa first challenge, meron tayong nakikita ditong Japanese picture. Tapos dito naman meron tayong refrigerator. And then pangatlo, meron tayo ditong itong punching bag na may glasses na may lalaki. At ang pang-apat ay itong how many missing cubes are there in this picture. Alright, let's start. So, bago tayo magsimula, kindly subscribe my channel by clicking the subscribe button at notification bell, at lagi nyong tatandaan na mag-comment at i-like ito kapag nagustuhan ninyo ang ating mga discussions. Okay mga KML, let's go to our first puzzle. Okay, dito tayo sa Japanese picture. Ang tanong, paano mo ba sasagutin ito? Dito binigay the first given, tatlong Japanese ay equal sa 30, tatlong bag ay equal sa 15, tatlong parang backpack, apat na backpack pala ito, apat na backpack ay equal sa 24. At sa huling problem is, kung meron ka isang backpack, isang attache case ba or bag, tsaka yung couple na multiplied by the couple na Japanese, ang tanong, ano ang final answer? Okay, so bibigyan ko kayo ng time para sagutin ang problem na to. Okay, hopefully tapos na kayo sa pag-solve. Now, let's go with the technique and the secret. Alright, let's start first with our first line. Okay, itong first row natin. Tatlong couples is equal to 30. So, anong gagawin natin para makuha ang value ng each couple? Alright, so now, let's try to put some values. Okay. Dito sa ating... Okay, so, since tatlong couples is equal to 30, therefore, ang 30 ay i-divide mo lang sa tatlo at magkakaroon ka ng value of 10. So, therefore, dito, meron kang value na 10. Okay, teka lang yan. And dito din 10. So therefore, kung meron tayong discussion dito sa last line natin, itong couple na ito ay 10. Tama? Pero, let's face the facts. Anong pagkakaiba ng couple na ito dito sa couple dito? Okay, as you can see, ang couple dito ay may nakahawak na bag. Tama? Dito ang couple wala ng bag. Uy, ang tanong, anong values or ano bang value ng bag na to? Okay, so therefore, hindi muna natin bibigyan ng value ang couple na to dito sa ating problem. Now, let's go to the second row. Ito mga bags, okay, or envelope, attache case ba kung pwede tawagin, ang tatlong envelope ay equal sa 15. So therefore, ang gagawin natin is yung 15 i-divide natin sa 3. So 15 divided by 3, the answer is, alright, 5. So dito din 5 at dito din 5. So therefore, each bag is equal to 5. Okay, klarong-klaro lang yun, tama? Now, let's go here. Pansinin mabuti ang row na to. Akala mo tatlo lang ito sila, pero as you can see in this given, merong dalawa ito, dalawang bag yan siya, nasa likod ang isa pang bag. So therefore, dalawang bag plus isang bag plus isang bag, apat na bags. So apat na backpack divided from 24. Anong sagot? So 24 divided by 4 backpacks. The answer would be, alright, correct. The answer is 6. So, each backpack is equal to 6. So, since isa lang ito, this is 6. Ito naman, 6 at ito ay magiging 12. Sir Ash, bakit naging 12? It's because dalawang backpacks yan. Alright. So, therefore, alam na natin na ang isang backpack para sa ating final dito is 6. This will become 10. Okay, so clear na tayo doon. Tama?
So, dahil clear na tayo doon, we will just follow our PEMDAS rule. 6 plus 10 times 4. So, sa PEMDAS, nauuna muna ang multiplication bago ang addition. So, 10 times 4, that is 40. So, 40 plus 6. And, alam nyo na ang final answer. And the answer is 10. Anong final answer mga KML? Alright. So, our final answer is 46. Okay. So, that is 46. Okay. So, nasagot na natin ang problem na ito, ang challenge na ito. So, alam nyo na kung paano siya sagutin. Alright. Okay. Now, let's go to our second puzzle. Now, sa next puzzle natin, tingnan nyo to mga KML. Alright. Lapit natin konti para at least mas clear. Okay. Now, dito, dalawang shoes. A pair of shoes is equal to 30. Same as kanina. Parang couples lang din. Pero this one is equal to 30. So, therefore, we can say that, ayan, bigyan ko muna kayo ng time para mag-isip. Ayan. Samantalang aking nire-ready ang aking mga pens. Okay. So, clear na tayo. Now, let's go to this line. 3 pairs of shoes is equal to 30. And then, a happy refrigerator. Masiguro ito. Okay, a happy refrigerator. 2 happy refrigerator plus a pair of shoes is equal to 20. Then, 6 bottles with refrigerator is equal to 17. So, the question is, one shoe or a shoe added with a refrigerator holding 3 bottles times a bottle. Ang tanong, ano ang final answer? Okay, so let's start. Ganun pa rin. Dahil meron tatlong tatlong terms dito. So, our 30 will be divided into 3 terms. Alright. So, 30 divided by 3 and the answer is 10. Okay. 10 at dito naman ay 10. So, ngayon, since ang dalawa ay 10, ang isa, syempre, alam na natin, this is 5. Kasi ito yung problem natin. Ito yung sasagutin natin. Okay, now, let's go. Now, dito, meron dalawang refrigerator plus our pair of shoes, which is equal to 10. So, may 10 tayo dito. So, anong gagawin natin? Anong kulang para maging 20? So, dalawa plus 10 equals 20. So, syempre, in the technique of mathematics, we just need to transpose this 10 going to the right side. So, magiging 20 minus 10 yan siya. So, magiging 10 na lang. So, ang dalawang ito ay equal sa 10. Okay. So, syempre, dalawang refrigerator equal sa 10. Syempre, ang isang refrigerator, anong value? Alright, very good. I-divide mo lang ang 10 sa dalawang refrigerator and the answer is 5. Okay. So, for here, our value for a refrigerator holding nothing is, okay, 5. Okay, so we have 5 plus 5 plus 10, that is 20. Correct na tayo sa second line. So, therefore, pwede mo nating ilagay dito ang 5? No, hindi. Kasi, ang refrigerator na ito ay may hinahawakang tatlong bottles. So, therefore, dapat malaman muna natin kung anong value ng bottle. Okay, so, since this third line, ang refrigerator natin ay equal sa 5, tama? Okay, lagay ko lang sa gilid ang 5. Okay. So, ang 6 na bottle plus the refrigerator is equal to 17. Ang tanong ngayon, anong value ng each bottle? Okay. So, therefore, itong 5, ganun pa rin ang ginawa katulad kanina dito sa second line. Ita-transpose mo ito dito sa 17. So, 17 minus 5, the answer is 12. Tama. So, that 12, the remaining 12, so 6 bottles is equal to 12. So, divide mo yan by 6. Each bottle is equal to ilan? Alright, okay. Each bottle is equal to 2. So, each bottle, so yan siya dyan, 2. Lagyan natin ito. Yan. Ang bottle talaga lalagyan natin ngayon. So, that is 2. Ito din, 2. Ito din, 2. So, hindi ko ina-align ang mga 2 para at least hindi nyo ma-consider na yan ay 22 ha. So, that is a value of 2. Okay. So, titingnan natin ang mga value ng each object. So, 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. So, that is 8.
8 plus 2, 10 plus 2 again, 12 plus 5, 17. Okay, so correct na tayo doon. So right now we have here as one bottle that is 2. Okay, each bottle. So therefore, itong tatlong bottles dito, may value yan siya na 6. Tama? Okay, dito natin sa taas ilagay. Okay, 6. Tapos si refrigerator naman ay may value of 5. Tama? Tapos, tingnan nyo itong refrigerator na ito. Meron siyang suot na a pair of shoes. So, therefore, that is again another value of, which is 10. So, we have our total here. Ilalagay natin dito ang discussion. Okay? That is 5 plus, ano ang answer nito? 5, 6, at 10. So, anong buong total niyan? That is 21. So, 21 times 2. And our answer is, hindi pa natin alam. Okay, so step by step natin to. So using the PEMDAS rule, we multiply first 21 and 2. So that is 21 times 2, that is 42. So 5 plus, sana yung plus, 5 plus 40, 42, okay, is equal to 10, 47. So therefore, our answer here is 47. Okay, so tapos na tayo sa ating second lesson or second puzzle. Now, let's go to the third one. Medyo marami-rami ito, tama? Okay, now, pair of shoes na naman, 60. So, ilan daw ang pair of shoes? Then, dalawang men plus a pair of shoes, 30. Then, merong dalawang shades. Then, isang man equal to, isang person, isang lalaki is equal to 9. Then, a pair of shoes plus a glasses. Then, meron tayong isang glove. Okay? 42 daw ang sagot. Ang tanong, isang sapatos, tapos isang tao na merong shades, merong gloves, at saka naka-shoes, times the shades ulit, ano daw ang final answer? Okay, so now, para to sagutin, very simple. Let's start first with the line. We should know first the value of our, anong tawag nito? Pair of shoes. So, since merong tatlong pairs of shoes dito, tapos 60 ang total, that pair of shoes, that 3 pairs of shoes, i-divide natin sa 60. So, 60 divided by 3, the answer is 20. Okay, so lagyan na natin ngayon dito ng 20. Okay, 20. Yan, dito 20 din. Tapos dito ay 20 din. So, dahil merong 20 na tayo dito, syempre, kung 20 ang isang pair of shoes, ang isang sapatos, ano kaya? Okay, so syempre dito ay 10 lang. Okay, 10. Pero itong si person dito, dahil nagsuot siya ng sapatos din, pair of shoes pa. So merong 20 na agad dito. Pero hindi pa yan ang buo ha, kasi meron pa siyang ibang sinuot later. Okay, now, let's go here. A pair of shoes plus 2 persons or 2 men is equal to 30. So, since this is 20, yan. So, ano daw ang i-add kay 20 para maging 30? Syempre, 10. Pero, yung 10 ay kabuuan ng dalawang lalaking ito. So, paghahatian ng dalawang lalaki ang 10, anong value ng isang lalaki? Alright, very good. So, ang sagot ay 5. So, 5 ang bawat value ng lalaki. So, ang lalaking ito ay may value of 5. Alright, now, let's go here. Now, isang lalaki, tapos may dalawang shades. Okay, so since ang isang lalaki ay value of 5, tapos may dalawang shades ito, so anong i-add kay 5 para maging 9? Okay, very good, 4. So, 4 daw ang paghahatian ng dalawang shades na to. So, since 4 ay paghahatian ng dalawang shades na yan, therefore, bawat shades ay value ng 2. Okay, so each shade is a value of 2. So since this line or sa last problem natin meron tayong shades, so value of 2 din yan siya dyan. And ang lalaking ito ay nakasuot din ng shades, therefore a value of 2 din sa kanyang shades. Okay, lagay natin ang value ng shades 2. Okay, now, kompleto na ba dito? Hindi pa po. Bakit? Kasi nakasuot pa siya ng gloves. Alright. Now, dito sinabi, a pair of shoes plus a glove plus
shades is equal to 42. So, alam na natin ang shades natin ay 2. Tapos, ang pair of shoes natin ay syempre, 20. So, ang 20 plus 2, that is 22. Ilan ang kailangan ng 22 para maging 44? Okay, so therefore, ang value ng isang glove ay 20. So, syempre, dito sa ating final problem, ang dalawang gloves ay equal sa dalawang 20. So, that means the number or the value of a pair of gloves is 40. Okay, now, so dito na tayo sa gilid. Let's try. Siyempre, may 10 ka dito. Okay? So, that is 10. And then, meron kang 2, 5, 40, at 20. So, we have plus 2 plus 5. That is 7. 7 plus 40. That is 47. 47 plus 20. That is 67. Okay. Then, multiply by value of our shades is 2. So, ang question, anong sagot? Okay, syempre, PEMDAS pa rin. So, 10 plus 67 times 2. So, 67 times 2, the answer is 134. Alright. So, alam na, klarong-klaro na siguro ang sagot. That ang 10, kapag i-add sa 134, ang sagot ay 144. So, the final answer for this problem is 144. Alright. Okay, so tapos na tayo sa mga picture problems natin. Now, let us go to our final problem. Okay, now let us go to our final problem. Okay, tanong dito, how many cubes are missing to build a cube? Okay, so now as you can see, medyo siya, 'di ba? Nakakalula tingnan. Okay. Now, paano mo most likely ang mga students natin or ang mga people na na-challenge dito, ang binibilang nila agad dito. Okay? Dito 1, 2, tapos 1, 2, 3, kung ilan ang nawala dyan. Okay, ganun. Tapos, hindi nila alam na itong idea dito is that medyo mahirap siyang i-picture out para makumpleto itong buo dito. Tama? Okay. So, ang tanong dito, Sir Ash, paano namin malalaman kung ilang cubes ang nawawala dito sa problem na ito? Okay. Now, ang gagawin mo lang ay i-apply ang systematic counting principle. O, ano yun? Okay. Imbes na dito ka magbilang mula dito, ang titingnan mo itong kompleto. Okay? So, as you can see, this is 4 by 5. Tama? 4 by 5 yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, tapos 4 dito. Okay. So, una, itong line na ito ay kompleto. Tama? Kompleto. So, ang nawawala dito, kung titingnan natin ang line na ito, for us to know the area of this one, ang area, para malaman kung ilan ang nawawala dito, ilang squares ang nawawala or ilang cubes. So, that is 4 times 5. That is 20. So, this should be 20. Katulad dito. Kasi, sorry. Kasi, same lang yan sila. Kapareho lang yan sila dito. Okay. So, it should be 20 din dito sa ito na face dito. Alright. Now, ang gagawin natin is dito. Bibilangin natin ilan ang kulang ng line na ito. Okay? So, syempre, dahil tatlo ito, tapos, ang nawawala ay ang mga sunod niya. So, tatlong nawawala sa 4. Okay? So, 3 plus 4. Okay? So, 3 and 4. So, ang gagawin mo lang is i-multiply mo yun siya. Okay? So, 3 times 4 tayo dun. So, we have, for this line for this line, okay? Itong first line natin, ang nawala dito, papunta dito. Okay? Is 3 plus 4. Okay? So, 3 and 4. So, that is 3 times 4. So, therefore, for our first line, 12 na ang nawawala agad dito. Itong line na ito. Okay. Now, next line. Ito. So, syempre, itong next line, ito ang kapareho niya. Okay? So, as you can see, ganun din. Every line, may 20 sila dyan. Okay? 20 yan. However, dito, may laman na ito. Ang second level niya. May laman na siya. So, ilan ang nawala dito? Mula sa taas, pero ang nawala dito sa baba, 3. Okay, mula sa taas, 2. Dito sa baba naman, 3. So, therefore, 2 times 3. So, we have
2 times 3. 2 times 3 is equal to 6. Okay. Then, so tapos na tayo sa line na ito. So, first line at sa second line, tapos na din tayo. Now, let's go to the third line. Okay. Ang third line naman ay isa at saka dalawa. Hindi natin to bibilangin ha. Remember, ito at saka ito. Hindi natin bibilangin. Bakit? Kasi yung lines nila, kompleto naman. Yan. Okay? So, walang problema doon. Ang bibilangin natin, itong nawawala. Ito siya, ito at saka ito. So, 1, 1, 2. So, that is 1 times 2. And the answer is 2. So, kung titingnan natin, for the first line, 3 with 4. 3 times 4, that is 12. For the second line, 2 and 3, that is 6. And for the third line is 1 and 2. So, therefore, meron kang 12, 6. Now, as you can see ito, tingnan nyo, ang fourth line, kompleto ang fourth line natin. Kompleto. Then, sa fifth line din, kompleto din ito. Okay, now. So, tatlong layers lang ang merong mga kulang na cubes. So, sa first layer, 12 ang kulang. Sa second layer, 6 ang kulang. Sa third layer, 2 ang kulang. So, syempre, i-add mo lang itong mga kulang na ito and you have the final answer as 12 plus 6 plus 2. And we have how many missing cubes? The answer is alright, 20. So, there are 20 missing cubes for this problem. At doon nagtatapos ang ating discussion for today mga KML. Hopefully meron kayong natutunan sa ating munting discussion at sana yung mga challenges natin sa Facebook ay kaya niya nang sagutan. Okay, kasi pare-pareho lang yan sila ng technique. This has been your Sir Ash, ang inyong abot kamay na mga teacher, at lagi niyong tatandaan, masarap matuto ng mathematics kapag marami tayong nagsasama-sama. Don't forget to click subscribe, comment, share, and like. Thank you very much and be safe.